At yun nga no mga kabayan, tayo nga yung nagbabalik para naman po sa panibagong video no mga kabayan. Kapapasok lamang po na balita mga kabayan. Kick out na po. Kick out na po si Recto sa kabinete ni Pangulong Junior mga kabayan. Matapos po niyang taasan na naman yung tax natin. No? Pati nga po yung mga online businesses. Tinaksan po, di po ba? Walang joke. At YouTube, TikTok, lahat na po yata tinaksan, Facebook. Di po ba? Bigla po nag-resign. Ang tanong mga bayan, nag-resign nga ba? Kasi sabi po ni Pangulong Junior, pinagre-resign niya. Diba? O ibig sabihin nun mga kabayan, parang delikadesa na lang na mag-resign siya o talaga parang tinanggal po talaga siya sa pwesto niya. Kasi galit po yung taong bayan di po ba? Isa po daw yung pagtatanggal na yan sa mga paraan ni Pangulong Junior na maibalik yung tiwala ng taong bayan sa kanya. Yung tanggalin po lahat ng mga gabinete niya. Una na nga pong natanggal, ito pong si Recto mga kabayan. Sa tingin niyo mga kabayan, kayo po tatanungin, masaya po ba kayo? Dahil na-kick out na po itong si Recto dyan sa palasyo. I-comment nyo kayo sa baba. O siguro dahil ito po ay, alam nyo na mga kabayan, ito po ay isang taktika lamang ni Junior. Kasi hinamon po siya ni BP Inday Sara. Di po ba doon sa impeachment case ni BP Inday Sara? Ano sabi po ni BP Inday? Hindi, ituloy yan. Di ba? Kahit sinasabi ni Junior na ayaw niya daw kunyari, di ba? Alam niyo naman si Junior, paiba-iba ng isip. Di ba? Anong sabi ni BP Inday? Hindi, wag ituloy yan, It will be a bloodbath. Sabi po niya, no? Talagang kala mo may gugulong na ulo pagkatapos ng impeachment. Siguro kinabahan ng mama, pinagtatanggal yung mga gabinete para siguro maiisip ni BP Inday na, hindi ko na nga ituloy yung wag ko na nga kawain. Kaso nakakulong pa rin yung tatay niya, di ba? Di laban pa rin yan mga kabayan, O ito po yung kwento patungkol nga po dyan sa bloodbath na yan. Yung analysis po ni Atty. Trixie patungkol dyan. Para sa akin mga kabayan, kasi alam nyo naman po, di ba? Itong si Junior, paiba-iba po ng sinasabi. Siguro kahit tanggalin niya yung mga gabinete niya, parang ganun pa rin yata ang mangyayari. O abangan po natin hanggat inaabangan po natin. Ito, panoorin po natin si Atty. Trixie. Atty. Trixie, pasok po. Ito, follow up ko lang, ibang paksa, kaugnay pa rin sa politika. Yung sinabi na bloodbath ni VP Sara Duterte, ma'am. Anong tingin mo doon, ma'am, unang mong narinig? Ito ba ay literal para po sa inyo or figure of speech lamang? Wordplay ng Vice Presidente to describe yung kanyang galit at pagngit-ngit? Actually, masyadong pinagtituunan ng pansin yung termino na bloodbath. Alam naman natin, this is a figure of speech, pero wala nang ibang kakapitan. Pero ang tingnan natin, yung pakay ng ating Vice Presidente, bakit niya sinabi yun? Itinutulak niya, sige, let's go ahead with impeachment. Nagpapakita siya ng kumpiyansa. Ngayon na nagbago na yung make-up, ngayon na nakita niya na may solid siya na suporta sa Senado, alam niya na kahit paano that she has the numbers, pwede na siyang maghamon. Sige, tuloy natin yung impeachment na yan. So yun yung mas importante tinitignan. Although, magaling kasi mag-communicate si VP Inday para pansinin yung statement niya, meron siyang hook. So that's what the term bloodbath is really. It's a figure of speech na hook, alam niyang mapapansin yung sinasabi niya at pakikinggan siya. Ang importante, marinig yung totoong mensahe. Ang mensahe niya is, hindi na nakakatakot yung impeachment na yan. Natanggal na natin yung guesswork when it comes to the impeachment. We know we have solid votes from the senators at alam din natin na dahil ito ay post-midterm elections, maganda ang showing during the midterm elections, hindi na po, no matter what, kahit isama pa nila si Laila de Lima at saka si Chen Jokno bilang mga prosecutors ng House, tignan natin kung aabot pa nga dun sa punto na magkaroon ng trial. Posible na to save face, magka-dismissan na lang ito. So yung hamon niya is, sige nga, tuloy natin yan. That's the real message here. The real message is this is a challenge from the Vice President.
na, interesado pa po ba kayo dun sa aming sa impeachment sa akin? O baka gusto, babaon na ito sa lima. So she had to use that term. Attorney, meron din po ba kayong nakikita na kasi doon sa pananalita ng pangalawang Pangulo, kumpiyansang-kumpiyansa siya na sabi nga niya sa mga abogado, talagang plano ng mga abogado na wala na talagang trial. Pero para sa kanya, mas gusto niya na magkaroon talaga ng trial, magkasubukan talaga. Meron ba kayong nakikita na meron din siyang nakahanda na pasabog laban dito sa mga nag-aakusa sa kanya? Posible. Kasi ang totoo niya, yung impeachment, bibigyan siya ng isang malaking forum para makapagsalita. At alam niyo naman ang vice-presidente natin, pag nagsalita siya, lahat ng tao nakikinig. Ngayon, bibigyan lang nila ng isang malaking audience ang ating vice-presidente at isang pagkakataon na makikita siya araw-araw, siya yung national victim dito. At ang mga traidor, ang mga villains ay yung mga kalaban niya. Tingnan ninyo ha, kumbaga, siya yung may tatay na nakidnap, pinahaharap siya sa impeachment. Wala namang solid na ebidensya at kahit tignan natin ang social media, nakikita natin na puro contrived, masyadong pilit na pilit itong kaso na ito. So, kung itutuloy ito ng ating mga kongresista, hindi ko nakikita kung paano sila makakapuntos dito. Well, this is a built-in platform, especially for the Vice President. Hello, 2028. Opo, ano naman ang masasabi nyo dun sa mga may hina yung comprehension na ginagawang literal po at sinasabi pa na hindi magandang ehemplo para sa mga kabataan. Pero kung pagbabatayan mo naman yung tanong, kaugnay doon sa paghahanda nung mga defense team, nung mga abogado niya. Wala namang sinasabi doon na kung ano pa man, kundi bakbakan siguro dyan sa impeachment trial, attorney. Dapat maging mabait si VP, partner, kaya sinabi ng interviewer. Kasi kailangan nilang itawid yon doon sa kanyang so-called threat na isa doon sa articles of impeachment. Para gusto nila na hindi magmumukhang victim si VP Inday, imbis na magmumukha siyang marahas. Pero isang tingin mo na, tingnan nyo naman ang ating vice-presidente, prinsesang-prinsesa yung itsura. So, the looks notwithstanding, mahihirapan silang itawid yun. At kitang-kita naman ng mga tao na medyo pinipilit na lang nila itong terminong part na ito. Opo. Ma'am, balikan ko lang. Opo. Attorney, tinanong din ulit ang pangalawang Pangulo doon sa naging interview ng media doon ng isang member ng media at sinabi, bakit hindi na lang daw sagutin yung patungkol sa confidential funds? At naipaliwanag muli ng pangalawang Pangulo na nabigyan ng pagkakataon na ang Kamara na siya ay matanong pero hindi siya tinanong kaugnay nito. Ang kanya pang sinabi, una, hindi siya nag-take oath kasi nga pwede namang meron siyang mga sinabi doon na patakaran. Tapos tinatanong yung mga kasamahan niya sa Office of the Vice President, gusto niyang saluin yung pagsasagot kapalit ng pag-oath, no? Kaya nag-take oath siya. So after nun, hindi naman siya tinanong. Sabi nga niya, ni isang tanong, hindi naman siya tinanong dito. At ang lahat ng mga dokumento ay naibigay na sa COA. At ang sabi naman ng COA, na nakita natin, pero parang yung naratibo nila, gusto pa rin na ibahagi sa lahat na hindi sinasagot ng pangalawang Pangulo ang mga question patungkol dito sa confidential funds, attorney. Ano masasabi mo rito? I think wala sa lugar. Ang sinasabi nila, bakit di na lang niya sagutin? Hindi ba in-impeach na nga siya? So baka sasagutin niya. Pero sasagutin niya in a place where she thinks she will get a fair shake. Kasi kung dun siya sumasagot sa Kongreso, where you are constantly interrupted, tapos itinatakot yung mga tao ninyo, kinukulong yung mga tao mo, ang daming karahasan, oppression, very oppressive yung atmosphere ng Kongreso. Hindi siya talaga conducive to any fair game. Hindi siya this was not a proceeding
kung saan makakasalita siya at maipipresenta niya yung kanyang panig with any reasonableness. Kumbaga, yun lang na ini-interrupt siya. Yun lang na kung ano-ano yung sinasabi. There are no rules kasi. It's basically the congressman can ask anything that they want. O ngayon, di sige, ayaw niyang sumagot. This way, she gets to control. It is a much more controlled venue. Andyan siya sa impeachment trial. She has lawyers to defend her. There are set rules at saka there's 23 judges who will weigh in on whether or not fair yung katanungan nila. Hindi lang yon, hindi na nila pwedeng i-threaten yung mga tao ni VP Inday with contempt. Wala sa kanilang biglaan na lang mai-issuean ng contempt order. What she did was she took it to a venue where it's going to be more fair. And para sa akin, that's the reason di siya sumagot. At naiinis lang kayo, kaya nagagalitin. Ba't di nyo na lang sagutin? Sasagutin niya. Nobody said that she wasn't going to answer, but she will answer in the Senate trial. Ma'am, maliban dito po sa impeachment, no? Kasi tapos na yung election, tapos ang susunod na malaking issue is itong impeachment trial. Ang inaantay din ng lahat na maaring mapuruhan din dito ang kasalukuyang administrasyon ay itong pagbabalik muli sa oral arguments dito sa PhilHealth, no? At ang pag-uumpisa dito sa Maharlika, marami din pag-question at saka yung parang na-reset din ata ulit 2025. Itong 2025 na budget na sinabi nitong kakapanalo lang na Senador Ping Lacson na pinakakurap na budget, pero hindi niya nabanggit ito noong during campaign ata. Pero buong ipinagmamalaki ng Presidente Marcos Jr. na walang mali doon sa kanyang pagpirma sa budget. Ano ang tingin mo dito na magiging outcome, ma'am? Kasi hindi na nila matabunan natabunan siguro nila during sa election. Narinig natin yung mga paunang part dun sa oral argument, mga 3 beses ata dun sa PhilHealth na talagang nasyak ang lahat. Pero ito, parang hindi na yata mapipigilan itong mga oral arguments na ito na susunod na antabayanan ng ating mga kababayan po, attorney. Actually, yung tingin ko, brilliant yung move ng Korte Suprema to move it after elections. Parang hindi siya nagamit sa kampanya, hindi siya, kumbaga, campaign fodder. Hindi siya naging bahagi ng mga yun. Ngayon, post-elections, parang ang feeling ko, it's much more conducive Kasi very partisan talaga ang mga diskusyon when it comes to itong mga mahahalagang mga kaso na ito. And post-elections, medyo mas kalma ng atmosphere. And, kumbaga, parang ang tingin ko dyan it's a little fairer. Kumbaga, of course, hindi yan yung consideration ng Korte Suprema. Para sa atin, happy accident na ngayon, napatagal ng konti ng Korte Suprema. Now, handa na yung para sa oral arguments and yung atmosphere is a lot less, kumbaga, it's a lot calmer than if we were going into elections. So, exciting to. I think it's going to create a lot of jurisprudence kasi lalo-lalo na yung pagdating dito sa 2025 budget. Ngayon lang po kasi na question yung budget ng ganito. At medyo para itong natanggal yung band-aid, nakikita nyo yung sugat doon sa ilalim. Dito, yung mga napangyayari sa BICAM, suddenly it is under scrutiny. Kasi sa totoo lang, ang dami ng mga kwento tungkol sa mga milagrong nangyayari dyan sa BICAM. So now masisinagan siya ng ilaw. And at the time na it can no longer be made part of the election rhetoric. So maganda ang tingin ko, very, very exciting. Plus interesting kung ano yung magiging jurisprudence resulta ng oral arguments at saka nitong kasong ito. Tsaka maliban pa dito, attorney, itong issue rin sa controversial na naging resulta ng eleksyon, no? Kung saan maraming mga katanungan imbis na kaliwanagan napakarami po, no? Kaya nga ipinanawagan
yung manual counting po ukol dito po, attorney. Ano sa tingin po ninyo, ma'am? Kasi ang iginigit din po, lalo na sa panig ng PDP Laban, ni Pastor Apollo Siquibuloy, ni Attorney Israelito Torion, na nakasaad na doon sa batas na pwede na magkaroon ng manual counting. Hindi na kailangan ng panibagong batas ukol dito. Sundin lang yung nakasaad doon, attorney. Tumataginting ang katahimikan ng COMELEC. Very very in charge during the election period, lalong-lalo na in the run-up to elections. Meron pa nga silang mga threats na masyadong maangas yung mga comments and so on, masyadong misleading, makakaapekto dun sa pagtakbo ng eleksyon. Pero ngayon, surprisingly, napakatahimik. Sa totoo lang, may jurisdiction ng COMELEC na patawag o kasuhan ang mga tao na misleading yung kanilang speech na to the point na magkakaroon ng duda tungkol doon sa conduct at saka outcome ng eleksyon. Kasi a lot of it really is based on trust. Pero hindi natin po nakikita yung dating take charge attitude ng COMELEC. So for me, yung lack of response on the side of the COMELEC, medyo nabibigyan tuloy ng bigat yung mga akusasyon. Besides yung numbers, ng sinasabi nilang overvotes, at saka yung listahan mismo nila, overvotes, undervotes, yung mga valid votes, medyo masyadong nakakabahala doon sa mga botante. Plus, sariwang-sariwa yung experience ng ibang mga overseas workers natin na ang labo-labo, hindi nila alam na na-count na pala yung boto nila. Merong mga nagrereklamo na hindi tama yung pagbasa ng boto nila. Mayroon rin mga nagrereklamo nandito, actual and in-person na bumoto na hindi binasa ng maayos yung mga machines. Ang problema ng COMELEC is sila na po ang nagiging dahilan para magduda ang mga tao dahil hindi nila kaagad sinasagot yung mga ganitong experience ng mga tao. And it all adds up. So sana very soon magsalita na sila o itakal nila kaagad yung mga kaso na ito para ma-restore yung tiwala natin sa electoral process. Or, consequently, maayos natin kung ano yung tunay na bilang dyan. Oo, kasi marami mga discrepancies din sa maliban kay Pastor Apollo Siquibuloy kasi ang grabe. Yung rank 42 sa buong Metro Manila. Lahat ng mga syudad at mga iba pang lugar na kapitbahay ng Metro Manila ay kakapareho din. Hindi po ba? And at the same time, ito ring si Attorney Raul Lambino, pinagtataka niya yung kanyang anak na nanalo pagka-gobernador, mahigit 1 milyon yung botong nakuha, mas mataas pa kumpara sa kanya na 200,000 votes lang yung kanya nakuha sa mismong kanyang probinsya po na siya yung nag-name ng pangalan po, attorney. So ang mga ito yung mga dahilan kung bakit kailangan ng magkaroon talaga ng transparency at napapanahon na maribisa ito. Kasi kung matatandaan niyo po, attorney, isa sa mga inireklamo ni Marcos Jr., di ba, nag-file siya, naghain siya ng election protest, natalo siya. Pero nung siya umupo, hindi niya kinorek ang dapat makorek para at least magkaroon ng transparency yung botohan po natin sa kasalukuyan, attorney. Hindi lang yun. Siyempre, narinig natin ang pahayag ng dalawang abogado, si Attorney Respicio at saka si Attorney Glenn Chong, na credible pagdating sa usapang halalan. So, sana man lang mayroong, kumbaga, the ball is in the COMELEC's court na Sila yung dapat magsasalita. Sila ba po ay mag-iintay? Alam niyo, maraming ang hiwaga. May mga kandidato dyan na dapat disqualified pero tuloy pa rin, nakatuloy pa rin, nakatakbo pa rin bilang mga kandidato. Mayroon ang dami din po ng mga disqualified. Maraming mga kandidato na tumakbo na unopposed. Hindi pa po yan nauungkat. Kasi nga, nakafocus tayo dun sa election event itself. Pero ngayon na lumalabas yung mga ganitong klaseng, kumbaga, COMELEC math ang tawag natin, kailangan na nilang mag-explain para ma-restore yung trust natin in the system or ayusin naman nila. In fact, parang ang lumalabas tuloy is that dati si Marcos Jr. was
yung tinaguri, ang tingin natin, isa sa pinakamalaking biktima sa dating halalan. Ngayon, siya na yung pinakatahimik tungkol dun sa posibleng nagiging anomalya dito. Dapat naman niya tayong ipagtanggol. Actually, ina-expect siya na maintindihan niya yung hinanaing ng ibang mga kandidato. But of course, iba na ang mundo niya ngayon. Siguro bilang panghuli na lang, attorney, ano na lang po yung mensahe ninyo sa taong bayan na ngayon na nagdadalawang isip, nagugulumihan pa ang pag-iisip dahil nga dito sa nakalipas na resulta ng eleksyon at marami pang issue na pag-uusapan at papalapit na rin, ilang taon lang yan, 2028 presidential elections na rin. Gusto rin talaga nila na marinig yung tunay na boses ng taong bayan. Mensahe nyo na lang po sa lahat, attorney. Tapos na yung halalan at maganda po ang resulta. Hindi pa tapos ang kontrobersya. Gayon pa man, nakikita natin ang puwersa ng boses ng mamamayan. So kailangan din natin huwag kalimutan ang hindi next step. Makakabalik na tayo dun sa pinaglalaban natin na napakamaling ginawa sa ating dating Pangulo. Yung mga epekto nito, yung waiver of sovereignty, yung ating gobyerno na lumapastangan sa karapatan ng isang tanyag na mamamayan at ang tuloy-tuloy na operasyon sa ordinaryong mamamayan. Huwag nating kakalimutan na ang eleksyon ay isa lang sa paraan para ma-reinstate o maipaglaban ang ating mga karapatan at maayos ang maging patakbo ng ating bayan. Babalik na tayo dun sa dapat nating tuloy-tuloy na ginagawa. Yung pagdepensa o pagtanggol sa ating mga karapatan, pagtanggol sa karapatan ng ating lahat ng mga mamamayan at yung pagdemand natin ng maayos na pamumuno, maayos na governance. Kumbaga para sa akin, medyo interruption nga ang eleksyon o isang malaking activity para matulungan tayo. Nakakuha tayo ng maraming kakampi na nakaupo ngayon sa pwesto. Tuloy pa rin natin ang laban para sa ating bayan. Attorney